Mas gugustuhin ko pa ang bungangaan ako ni Elsa araw-gabi. Hindi yung ganito na ayaw akong kausapin. Dahil mas masakit pa lang ayaw na akong kausapin ng asawa ko. Sa ngayon, ang tanging magagawa mo, pahupain ang galit niya. Pero hanggang kailan, inay? Ayaw na niya akong kausapin. Paano pa kami magkakaintindihan? Paano pa? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Kanina pa tayo naglalakad, pare, pero hanggang ngayon hindi mo pa sinasabi kung saan tayo talaga pupunta. Huwag kang mainip. Malapit na tayo. Saan nga tayo pupunta? Narito na tayo sa bayan, oh. Bali pa tayo nanggaling. Tingnan mo yung layo. Ito naman kung magsalita. Kala mo kung sa pinakadulo ng baryo ang pinanggalingan natin. Eh, dyan lang naman sa kabilang kali tayo galing. Kami lang kayo nga, pero barangay na ng Marcelina ito, pare, oh. Naku, ako pang lulukuhin mo sakop na ng poblasyon niyang barangay Marcelina, kaya malapit lang. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung saan talaga tayo pupunta. Ha? Saan mo talaga? Oh, naririto na tayo sa bayan. Ayan na yung pwesto na pupuntahan natin. Anak ng tipaklo naman, oh, pare. Maliligaw ka lang pala, niyaya mo pa akong sumama sa'yo. Siyempre, para may kagwintuhan ako habang naglalakad. Bakit kasi nilakad pa natin, Ang dami naman masasakyan dyan ng padyago. Para makatipid ako, pare, dahil bibilhin ko pa ng regalo sa Elsa. At yayayain ko pa siyang kumain sa labas. Ayaw. Alam mo na, pampapogi points. Kaya pala, pinagod mo pa ko para bumangka kay Elsa. Oo naman. Huwag kang mag-alala, pare. Pag napasagot ko si Elsa, babawi ako sa'yo. Ililibre kita. Anong meron? Bakit mo ako niyayang kumain sa mamahaling restaurant na ito? Bagong seller ka, no? Hindi pa naman. Gusto lamang kitang makita at makapiling. Sus, nambulan na naman ito. Sige na nga. Tatapatin na kita para hindi ka na laging gumagastos para magpakitang gila sa akin. Ha? Tatapatin mo na ako? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na sa'yo ang kasagutan ko sa inyang alok mong pag-ibig. Ha? Tinatanggap ko ng pag-ibig mo. Talaga? Oo, mahal din kita. Oh, pinaligaya mo ko, Elsa. Nakangako ko sa'yo. Mamahalin kita at ikaw lamang ang babaeng mamahalin ko. Hindi mo pagsisisihan ang araw na ito na tinanggap mo ang pag-ibig ko sa'yo. Anong sinabi mo, anak? Magnobyo na kayo ni Benjo? Oho, Ano ka ba naman? Sa dinami-dami ng manliligaw mo bakit si Benjo pa? bakit naman ho, inay? Anong masama kung si Benjo ang sinagot ko? Binata ho naman si Benjo. Alam niyo yan. Alam ko yan. Pero hindi mo ako makumbinse na si Benjo ang lalaking para sa'yo na dapat mong pakasalan. Ang inay, oo. Masyadong advance ang isip. Kasal agad ang sinasabi. Wala pang 24 oras na magkarelasyon kami ng tao. Huwag kayong mag-alala. Kahit magnobyo kami ni Benjo, ay hindi pa rin ako agad magpapakasal sa kanya. Dahil tutulungan ko pa si Itay na papag-aralin ang mga kapatid ko. Ay, hindi yan ang dahilan kung bakit ayaw ko kay Benjo na para sa'yo hanggat maaari. Bakit ho ba ayaw niyo kay Benjo? Bukod sa binata pa mabait naman po siya. May matatag pang trabaho sa munisipyo. Oo, ano pang hahanapin niyo sa kanya? Basta ayoko sa kanya. Inay naman Mahal ko si Benjo. Siya ang gusto kong lalaking makakasama ko habang buhay.
Mukha yatang magandang gising mo, pare ko eh. Sinabi mo, ikaw ang magbaba nitong kinain natin ngayon. Ha? Tulad ng ipinangako ko sa'yo, ililibre kita. Ito na yun. Ha? Pinangako mo sa akin? Na ano? Teka. Ang natatandaan kong pangako mo sa akin kasi ililibre mo ako kung sinagot ka na ni Elsa. Teka, sinagot ka na ba talaga ni Elsa, pare? Oo pare, nobya ko na si Elsa. Masaya ako para sa'yo, pare. Sana iyayin mo siyang pakasal. Para makahigop naman ako ng sariwang sabaw. Anak, may pera ka ba dyan? Exam na kasi ng kapatid mo. Pero tulad ng dati, delay na naman ang sahod ng itay mo. Magkano ba ang tuition fee ng kapatid ko? 5,000 anak. Pero may pera pa naman nakatago dyan eh. Kaya lang kulang na. Kung ibibigay ko lahat sa kapatid mo ang pera, baka magutom tayo. Hindi pa kasi sumasahod ang itay mo eh. Oh, sige po. Kung magkano ho ang kulang sa pera nyo para sa matrikula ng kapatid ko, ako na ho ang bahala. Ay nako, salamat anak. Hayaan mo, pag sumahod ang itay mo ibabalik ko rin sa'yo. Huwag na ho, inay. Tulong ko na rin po sa kapatid ko at sa inyo. Tare, ano ba? Dali mo naman dyan, oh. Mauubusan na naman tayo ng ulam nito. Lalo Sige lang na. paborito mong ulam. Mauna ka na. Ha? Teka. Napapabango ka pa eh. Sa kantina lang naman tayo pupunta. Ano ba? Pare, kumain ka nang mag-isa dahil hindi ako makakasabay sa'yo ngayon. Ha? May iba na akong kasabay kaya pumunta ka na sa kantin para hindi ka maubusan ng paborito mong ulam. Niyayaya ko kasing kumain sa labas ang sweetheart ko. Kaya ikaw na lang mag-isang pupunta doon. Sige na pare, mauna ka na. At aayusin ko lamang itong suot ko. Anak, lagi yatang ginagabi ka ng uwi ngayon. Saan ka ba pumupunta? Kaya naman inay, binatan ho ang anak nyo. Binata ka na. Kaya pala, wala ka kanina sa munisipyo. Ho? Alam mo, galing ako doon kanina. Bakit kayo nagpunta sa trabaho ko? Umuwi naman ako dito. Sinamahan ko lang yung kumari ko na kumuha ng sidula. Tamang-tama naman. Nakita ko ng kaibigan mong si Oyong. Sinabi niyang umalis ka daw. Ano nga ho eh. Kumain ako. Anong issue doon? Ayaw niyo ba akong kumain? Hindi ang pagkain mo ang issue. Hindi, bakit ka pa pumunta sa ibang kainan? May kantina naman doon sa loob ng munisipyo. Hindi na ho kasi ako nasasarapan sa luto ng kantina na malapit sa munisipyo kaya sa iba na ako kumain. Sa iba ka kumain o iba ang kasabay mo sa pagkain? Inay, Alam mo, may nabanggit sa akin ang kaibigan mong si Oyong. May nobya ka na raw. naku, ang oyong talaga na yun oh. Inunahan pa akong magsabi sa inyo. Nagalin. Oh, wala po ho ba akong nababanggit sa inyo? Ano nga ang hindi mo pa nababanggit sa akin, ha, Benjo? May nobya na ho kasi ako. May nobya ka na? Sino? Oh, tama na ho ba yan, inay? Baka magkulang naman tayo ng stocks sa kusina. Tama na muna ito, anak. Nay, iba na ho yung kompleto tayo ng stocks sa kusina para hindi na kayo bibili sa tindahan. Ikaw naman kasi. Kung pinapabayaran mo na kasi ang mga ito kukunin ko ang lahat ng kailangan natin sa bahay.
ayaw mo naman kasing pabayaran sa akin eh. Ano naman ho, kung hindi ko pababayaran sa inyo, kumakain naman ako sa mga yan Nasa budget ko na ang mga pang-grocery sa bahay. Alam mo naman, na halos ibigay sa akin ng itay mo ang lahat niyang sweldo. Kaya may budget ang pang-grocery ko. Inay, itago niyo na ho ang hindi niyo ginagamit na budget ninyo sa grocery. Ako na lamang bahala. Anak, negosyo mo ito. Baka malugi ka. Inay, kumikita ang grocery kahit papano. Kaya huwag ninyong alalahanin. Matanda na ko ni Itay. Kaya hanggat maaari, ay ayaw ko na rin magtrabaho pa si Itay. Sinabihan ko na si Itay na huwag na magtrabaho Si Itay lang naman kasi ang mapilit na magtrabaho. Hindi pa kasi tapos sa pag-aaral ang bunso mong kapatid. Kaya pinipilit niya ang sarili niya. Di sabi niyo kay Itay na ako na lang ang sasagot ng kanyang matrikula. Hayaan mo, sasabihin ko yan sa itay mo. Pero hindi ako nakakasiguro kung titigil yun sa trabaho. Pwede ka kay Elsa pare. Maraming naiingin sa'yo. Ang mga binata dito sa trabaho natin. Ha? Bakit naman? Alam mo, sa lahat daw ng nanliligaw ni Elsa, bakit daw ikaw pa ang nagustuhan niya? Grabe naman ang mga yan. Bakit? Alangan na ba ako kay Elsa? May trabaho naman ako Sa lahat, guwapo ako. Sinabi ko na nga yan sa kanila, pare. Siyempre, kaibigan kita Pinagtatanggol naman kita sa kanila. Salamat sa pagtatanggol mo, pare. Talagang kaibigan. Handang ipagtanggol ang kaibigan. Kaya lang, sabi nila, guwapo rin daw ang mga nanliligo kay Elsa. Hindi hamak na malaking sahod kaysa sa'yo. At doon kita hindi makipagtanggol dahil totoo nga na mas malaki yung sahod ng mga naging karibal mo. Isipin mo na lamang pare Yung isa, doktor. Sa kilalang ospital sa Maynila. Yung isa naman engineer. May sariling construction business. At yung iba naman, nasa abroad. Ang ibig lamang sabihin niya, daig ko pa rin ang mga naging karibal ko sa kanya. Dahil akong nagpogi at hindi sila. Kaya nga, huwag mo nang pakawalan si Elsa pare. Ganun talaga. Dahil mahal ko siya. O di, ayain mo na siya, napakasal sa'yo. Para makasigurado ka na siya na talaga ang mapapangasawa mo. Ano ka mo? Si Elsa na taga dyan sa kabilang barangay na dati mong kaklase sa high school na may grocery sa bayan. Oho, inay. Abay, mabutit na gustuhan ka nun. Ang ganda-ganda nun kaya. Siyempre naman ho. Gwapo yata tong anak niya, inay. Mana sa inyo. Hindi lamang yun ang ibig kong sabihin, Abay, mayayaman ang maniligaw nun. May doktor at mga inhinyero ang naniligaw sa kanya, anak. Idagdag pa dyan ang nasa abroad na maniligaw niya. Siyempre naman, mas mahusay itong anak niyong dumiskarte kaysa sa mga doktor at inhinyero na yun. Paano yan? Naibigay ko na ang sarili ko sa'yo. Hindi kaya takbuhan mo ko? Bakit naman kita tatakbuhan? Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Elsa. Paano kung takbuhan mo ko? Paano naman kita tatakbuhan? Mahal na mahal nga kita. Pagkas nga ulit. Mahal na mahal kita, Elsa. At hindi kita tatakbuhan. Dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Paano kung magbunga ang ginagawa natin? Di pagkakasalan kita kung magbubunga ang pag-iibigan natin. Basta magtiwala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Inay, si Misha nasaan ho? Nandyan siguro sa bahay ng tita inyang mo. Alam mo naman yan. Kung walang pasok dyan nagbababad para makaiwas ng trabaho dito sa bahay. Ang Itay. Hindi pa dumarating. Bakit ba? Yayayain ko sana kayong kumain sa labas Ha? Medyo kumita ako doon sa bagong labas na produkto. Mabilis maubos, kaya syempre,
kanino ko pa unang ibabahagi ang blessings na yon kundi sa inyo? Ay, ang anak ko talaga, oo, napakabait. Kaya sunod-sunod ang blessings. Dahil sa... Elsa, anak, anong nangyayari sa'yo? Ha, Elsa, ano? Benjo, may ginagawa ka pa ba? Kakatapos ko lang. Pwede ba akong samahan mo sandali? Oo naman. Ano bang problema sa trabaho mo? Mag-i-encode? Pagod ka na ba sa pag-i-encode? Hindi sa munisipyo, kundi sa labas. Ha? Sa labas? Anong ibig mong sabihin? Nung isang araw kasi, nilapitan ako ni Mr. Makashev. Sinabing may kliyente siya nagbebenta ng lupa. Dahil kabarangay ko ang kliyente, kaya gusto niyang ipakita sa akin ang kabuuan ng lupa para mapresyohan niya ng naaayon sa pagkakakitaan niya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Bibigyan niya ako ng porsyento. Di, bibigyan din kita. Di may extra income tayo. Talaga? Bibigyan mo rin naman ng porsyento? Oo naman. Papagurin kita sa pagsama sa akin, di babahagian kita. Ano gusto mo? Ikaw rin, medyo malaki-laki rin ang kikitain natin dahil malawak daw yung lupa. Pero may lakad kami ni Ella sa mama yung nabasa. Isasama pang kanyang mga magulang at kapatid. Pero sayang din ang kikitain ko dito. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ano kaya? Hindi ka na nakaimik dyan. Alam mo, madali kang makakaipon at pwede mo nang pakasalan ang nobya mo. Oo nga, no? Kailan mo ba planong hanapin ng lupang pinapahanap sa'yo? Maski mamayang paglabas natin ng trabaho. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano bang nangyari sa'yo? At nagsuka ka kanina? Ewan ko ho. Hindi lang siguro gusto ng tiyan ko yung nakain ko kanina. Eh, bakit ba? Anong nakain mong sinasabi mo? Yung mga ahente kasi, may bagong produkto sila na inaalok ni Juice sa akin kanina sa pwesto. Palibhasa mga suki ko na. Kaya binigyan ako ng giveaway at pinatikim pa sa akin. Ay, nako. Uli-uli. Huwag kang basta-basta kakain ng mga inaalok ng mga ahente na Diyos. Lalo na't Diyos lang ng mga sariwang prutas ang iniinom mo ngayon. Naku, talagang maninibago yung tiyan mo. Oo nga ho eh. Siya nga ho pala. Dito lamang kayo at tatawagin ko ang kapatid ko dyan sa kabila. Ha? Bakit? Niyaya kasi ako ni Benjo na kumain sa labas kasama kayo. Ano? Kasama ka ba? Oho, malamang eh. Bahagi yun ng paniligaw. Para rin sa inyo ni Itay. Sige po, sandali lang po ako. Ay, nako. Tamang-tama kung ganun. Dumating na ang itay mo. Makakasama nga kami ng itay mo. Anong tingin mo sa lawak ng lupa? Hindi ba malaki-laki rin ang komisyon na makukuha natin? Oo nga eh. Pero hindi kaya baratin nila ang ahente? Hindi. Alam mo, mahusay na asyente sa lupa yung si Mr. Makashev. Nakabili nga ng sariling lupa at nakapagpatayo ng malaking bahay dahil lamang sa pag-ahente niya ng lupa. Ganun ba? Oo, kaya nga, pag may pinapagawa sa akin na may kaugnayan sa pagbebenta ng lupa, tumutugon ako kaagad eh dahil malaki siyang magbigay ng komisyon. Talaga? Oo, komisyon ko nga sa kanyang pinambili ko ng tricycle na pinapasada ng kapatid ko ngayon. Okay siya kung ganun. May tricycle na. Sumakay na tayo. May iba pa akong lakad ngayon eh. May lakad kayo ng nobya mo ulit, ano? Oo nga eh. Niyayaya ko siyang kumain sa labas ngayon kasama ng pamilya niya. Alam mo na. Pandagdag pogi points. Tricycle! Anak, darating ba talaga ang nobyo mo? Oo naman. Siya nga itong nagyaya eh. Eh bakit hanggang gayon wala pa? Ano bang sabi sa'yo? Hindi po niya ako sinasagot sa mga text ko kasi. Di tawagan mo.
Bakit mo pa kasi siya ite-text? Pwede mo naman siyang tawagan para mas mabilis. Nauna ko ng tinawagan. Pero nagri-ring lang ang cellphone niya. Siguro busy. Ano, nakapagluto na ba kayo? Ha? May pagkain na ba? Hindi pa ako nagluluto. Ano? Eh bakit? Wala na ba tayong isasaing dyan? Hindi ka na ba nakabili? Yan, sa may tindahan para makapagsaing. Kwan kasi. Nagyayaya kasi ang nobyo nitong anak mo. Nobyo ng anak mo, nasaan? Kwan kasi, gusto ni Benjo na kumain tayo sa labas. Bakit kasi kailangan pang kakain tayo sa labas? May bahay ka naman. Ano bang akala niya sa atin? Hindi kumakain? Hindi naman siguro sa ganun. Nako. Gusto lang niya siguro magpasaya sa inyo. Nako, maniwala ka naman dyan. Baka niluluko ka lamang ng sinasabi mong nobyo mo. Abay, kanina pa. Kumain ka lamang sikmura ako dito eh. Ala, magpabili ka na lang ng makakain natin at hindi ko na mati isang gutom ko. Oh, pumasok ka. Halika. Salamat. Oh, bakit bigla kang tahimik? Kanina, pagdating mo abot hanggang tenga ang ngiti mo. Ngayon parang ang lungkot-lungkot mo. Bakit ba? Nagbigay ka lang kasi ako sa inay mo eh. Parang hindi niya ako pinansin. Ang itay mo naman parang masamang tingin sa akin. Nahihiya tuloy akong pumasok dito sa bahay niyo. Hayaan mo na sila, ganun lang sila Ayaw yata sa akin ng mga magulang mo. Ikaw naman kasi, nangako ka nakakain tayo sa labas. Pero ngayon ka lang dumating. Yayayain ko naman kayo eh. Kaya lang medyo nahiya ko na silang yayain dahil parang hindi narinig ng inay mo ang pagbibigay galang ko sa kanya. Pati nga ngintay mo, talim-talim ng tingin sa akin. Pagpasensyahan mo na sila. Dahil nainis lang siguro ang inay ko sa iyo. Dahil siya ang dinaldalan ng itatay ko habang nagsasaing siya kanina. Ibig mong sabihin kumain na kayo? Si inay lang at itay ang kumain. Ako hindi pa dahil hinintay kita. Saan ka kasi galing at ngayon ka lang dumating? Madilim na oh. May pinuntahan lang kasi ako pagkalabas ko ng munisipyo. Sige, magpaalam ka na kung ganun sa kanila at aalis na tayo para makakain na tayo sa labas. Ano? Kauna-unahan mong pagpunta sa bahay nila bulilyaso pa. Oo nga eh. Kauna-unahan pa man ding pagkikipagharap ko sa kanila nawi pa sa inis nila sa akin. Bakit kasi ganun ang nangyari? Yun nga. Hindi ako kaagad nakarating sa kanila. Ang tatay para ni Elsa agad-agad na kumakain pag uwi galing sa trabaho. Kaya yun. Nagalit nang dumating na wala pang nalulutong pagkain. Ay nako. Okay sana siyang maghintay ng ilang minuto kung natuloy kayong kumain sa labas, ano? Oo nga eh. Kaya hindi ko naman siya masisisi. Hiyang-hiya tuloy ako. Hindi bale kung hindi nagalit sa'yo yung nobya mo. Hindi naman. Pero nahihiya rin ako sa kanya dahil siyempre nakarinig siya ng hindi maganda mula sa mga magulang niya. Ako, ganito na lang gawin mo sa susunod pa rin Huwag mo muna silang ayayin kumain sa labas. Kundi dalhin mo ang pagkain sa bahay nila. Kunin mo muna yung loob ng mga magulang ni Elsa. Ha? Anong ibig mong sabihin pare? Nako, kung nililigawan mo ang anak nila, kailangan ligawan mo rin yung mga magulang niya. Para mahulog din ang loob nila sa'yo. Ngayon, kapag kasal na kayo, ba hindi ka na masyadong mag-a-adjust pa. Ganon yung gawin mo, pare. Nasusuko na naman ako. Nagsuko na ako sa bahay kaninang umaga. Ngayon, nasusuko na naman ako. Pero wala namang lumalabas. Bakit kaya? Wala na akong ibang nakain. Maliban doon sa almusal namin. At bakit kaya? Iba na ito. Baka may sakit na ako. Hindi ko... nahihilo ako. Dumitilim ang
Paningin ko. Ah. Ha? Bakit? Ano nangyayari kay Elsa? Elsa! Elsa! Magmula nang tayo'y di na nakita. Benju? Anong ginagawa mo dito? At nasaan ako? Bakit ako naririto sa kwartong ito? Elsa, nabulabog ng mga sales lady mo sa grocery dahil nakikita ka nilang natutumba. Eh, mabuti na lamang at nakahawak ka pa kaya naaralayan ka pa nila. Tamang-tama naman na dumating ako kaya agad kitang dinala dito sa ospital. Kumusta ka na? Mister. Doc? Kumusta na po ang... Ikaw bang asawa nitong si Mrs.? Binabati kita. Magkakaanak na kayo. Ha? At Mrs., reresitahan kita. Kailangang masunod mo ang pag-inom ng mga vitamins na ireresita ko sa'yo para sa kapakanan ninyo mag-ina. Sige. Iiwanan ko muna kayong dalawa. At marami pa akong pasyente na asikasuhin. Narinig mo ang sinabi ng doktor, sweetheart? Magkakanak na raw tayo, kaya kailangan magpakasal tayo kaagad sa lalong madaling panahon. Anong sinabi mo? Magpapakasal na kayo ng nobyo mo? Opo, inay. Eh bakit naman? Abay napakabilis ng pagpapakasal mo ah. Akala ko ba, patatapusin mo muna ang kapatid mo sa kanyang pag-aaral. Eh bakit ngayon magpapakasal ka na? Kwan kasi inay eh. Ano kasi? Huwag mong sabihing buntis ka. Oh, hindi ka na nakaimik. Buntis ka nga ba? Opo, inay. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Sa pagbubuntis, mauuwi ang palagi mong pagsama-sama sa nobyo mo. Pagkakasalan naman ho ako ni Benju, inay eh. Abay, dapat lang. Dahil kung hindi, baka kung ano pang magawa sa kanya ng itay bao. O ano? Nasabi mo na ba sa mga magulang mo ang kalagayan mo at ang plano nating pagpapakasal? Oo, kaya lang, kailangan mamanhikan na daw kayo kaagad. Talagang gagawin ko yan. Sa katunayan pinasabihan ko na ng inay ko sa partidos niya at partidos ni Itay para sa pamamanhikan namin. Teka, hindi ka na ba nahihilo? Hindi na. Salamat ha. Salamat. Saan? Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa hindi mo pagtalikod sa akin sa ganitong kalagayan ko. Oo naman. At bakit naman kita iiwan mahal na mahal kita. Mga ibang lalaki kasi dyan. Oras na malaman na nilang buntis ang babae, iiwanan na nila. Iba ako sa mga lalaking yun. Tandaan mo yan. Dahil mahal na mahal kita. Oh, balita ko nga. Magpapakasal na silang dalawa. Naku, hindi ako pinapansin Dahil nga, pagkakakaan ang binigay ko sa kanya, kailangan niya ako kinakausap. Sige, tatry ko. Pero yung pangako mo huwag mong kalimutan. Sige. Ipadala mo na para naman ganahan akong magtrabaho sa pinapagawa mo. Hoy, G. Ano ba? Yun, ikaw pala. Bakit? Naku. Kaya pala hindi mo ko naririnig. Kanina pa kita tinatawag eh. Ha? Sige. Mamaya na lamang tayo mag-usap Bye. Bakit ba? Si Mr. Makashim kasi, kanina pa sa labas. Kanina pa raw hinihintay. Sige. Lalabas na ako. Uy, sa makalawa na palang pamamanhikan mo sa nobya mo Oo. Kung wala nga lang kayong trabaho sa araw na yun aanyayahan ko kayo para makadalo sa pamamanhikan ng pamilya ko kay Elsa. Okay lang yun sa amin. Siya nga pala. Bukas, pupunta raw tayo sa bahay ni Mr. Makashim.
pupunta tayo sa bahay ni Mr. Makashev? Oo, Bakit? para ibigay na yata sa atin yung komisyon natin. Talaga? Naku, makakadagdag sa gagastusin ko sa kasal ang komisyon na yan, kung ganun. Salamat sa'yo. Nasaan na nga bang Angie na yun? Ang sabi, darating ka agad. Hindi mag-iisang oras na, wala pa. Oh, naku, si Elsa tumatawag. Siguradong tatanungin na ako nito kung nasaan na ako. Hello, sweetheart. Sweetheart, naririto na ako sa restaurant. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa rin? Ha? Hindi ang bibigay ni Mr. Makashev ang komisyon ko. Kaya kailangan makausap namin ni Angie, si Mr. Makashev. Hello, sweetheart. Naririyan ka pa ba rin ba? Oo, basta hintayin mo ako dyan. At darating ako. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oh, paano? Nasa akin na ang komisyong binigay ni Mr. Makashev. Iiwanan na kita dito. Salamat din ha. Magkano ang binigay ni Mr. Makashev sa'yo ha? Kulang-kulang 50,000. Sabi ko na sa'yo eh. Basta lagi kang sasama sa akin. Magkakaroon ka na ng extra income. Oo nga eh. Madadagdagan ng gagastusin ko sa kasal. Salamat ha. Sige, mauna na ako sa'yo. At kanina pa naghihintay si Elsa sa usapan naming lugar. Ay, dito isang oras akong wala. Naririto pa kayo si Elsa sa room ng restaurant na to. Wala na siya sa upuan. Sweetheart. Oh, sweetheart, naku. Salamat at naririto ka pa. Akala ko, iniwanan mo na ako. Talagang iiwanan na kita. Ito nga't umalis na ako sa inuupuan natin lagi eh. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Halika na dun sa inuupuan natin. Doon ko na ipapaliwanag sa'yo kung bakit ako nalik. Kumusta na kayo ni Benjo? Okay lang naman, inay. Bakit po? Sigurado ka ba na okay lang kayo? Oo naman po. Bakit po ba? May nakapagsabi kasi sa kapatid mo na may nakakita raw kay Benjo na may kasamang babae. Ho? Nabigla ka. Hindi mo alam, no? Ang alam ko, may sinamahan siya kasama niya sa trabaho. Pero trabaho daw ang dahilan kung bakit sila magkasama ng babaeng yun. Anak, alalahanin mo ha. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong tiwala dyan sa nobyo mo. Inay, bakit naman hanggang ngayon eh? Pinagdududahan niyo pa si Benjo eh. Ikakasal na nga kami. Yun na nga eh. Ikakasal na kayo. Pero may naririnig-rinig pa akong kasakasama niyang babae. Inay, may tiwala ako kay Benjo. Saka pag-aralan niyo nang tanggapin ang relasyon namin ni Benjo. Dahil siya ang ama ng batang isisilang ko. Basta! Obserbahan mong mabuti ang nobyo mo. Hanggat hindi pa kayo nakakasal, pagkahuli na ang lahat magsisi ka. Inay naman eh. Huwag niyo nang pansinin ang mga taong nag-iintriga sa relasyon namin ni Benjo. Dahil nagmamahalan kaming dalawa ni Benjo. Hayan na nga't mamamanhi ka na sila bukas. Sana nga anak. At hindi ka nagkakamali sa desisyon mong pakasalan si Benjo. Kanina mo pa hawak yung menu. Bakit hindi ka pa nag-order? Hindi na siguro ako mag-order. Ano? Pwede ba yun? Uupo lang tayo dito sa loob ng restaurant? Gusto mo bang batuhin tayo ng mga waitress? Dahil uupo lang tayo dito sa loob ng restaurant na hindi kakain dito? Ikaw na lang siguro ang mag-order. Ako lang mag-isa ang kakain? Pwede ba yun? Malulunok ko ba ang kakainin ko habang nakatingin ka sa akin, ha? Masasayang din naman kasi ang pagkain yung order ko dahil pagdating ni Mr. Makashev, alis na ako kagad. Wala pa naman siya, hindi ba? Yun na nga eh. Ano bang oras na sinabi mo? Kala ko ba alas 2 tayo magkikita? Ito nga mag-alas 6 ng hapon, wala pa siya. Parating na yun. Minessage ko na siya eh. Ito. Ito na siya. Hello, Mr. Makashev.
Nasaan na kayo? Oo, nandito na kami ni Benjo. Ito nga, parang dinuduro ang puwet niya. Ewan ko ba dito? Gustong gusto nang umalis. Oh, nasa daan ka na? Oh, sige, sige. Sabihin ko kay Benjo na 5 minuto lang, nandito ka na. Oh, sige. Bye. Ay, naririto na ang tita mo at lola mo at mga ibang pinsan mo. Si Benjo, bakit wala pa? Kwan po, inay. Baka may inaasikaso na naman yun. Nako, ano ba yung nobyo mong yan? Kahit kailan, pa-importante. Nasaan na ba yung lobby mo, Hana? Kanina pa naghihintay ang mga bisita natin. Galing pa sila sa ibang bayan. Ang iba sa kabilang probinsya pa galing. Dahil gusto rin nilang makilala yung lobby mo. Tapos wala pa siya. May tumatawag po sa akin. Baka si Benjo na ito. Si Benjo na nga. Hello, Benjo. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Malapit na ako. Ilang minuto na lamang at nariyan na ako kasama si Nainay. Natapos rin ang pamamanhikan. Ay, nakaraos din ang pamamanhikan kahit papano. Ang lalim namang buntong hina ngayon. Para ka lang napilitan yata eh. Hindi naman. Ang tamang salita ay para akong nabunutan ng tinik. Sobra kaya ang tension ko kanina. Tanong ng tanong sina itay at inay kung nasaan ka na. Ganun ba? Pasensya ka na, sweetheart, ha? Hindi ko kasi maintindihan ang kasamaan ko sa trabaho eh. Ha? Hindi mo maintindihan ang kasama mo sa trabaho? Sino? Si Angie. Angie, babae? Oo, pero huwag mo siyang pagsilosan dahil lang pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa trabaho. Trabaho? Sigurado ka? Oo naman. Tulad ng sinabi ko, mayroon siyang sideline at dahil babae siya, dahil may trabaho siya sa munisipyo, kaya pagkatapos ng trabaho namin sa munisipyo, tinatrabaho niyang sideline niya. At dahil babae siya, siyempre natatakot maglakad mag-isa, kaya nagpasama sa akin. Nababahagi na niya ako sa mga porsyento niya. Yun nga ang ginastos ko sa pamamanhikan natin. Sigurado ka, ha? Baka mamaya iba na yan. Pwede ba naman yun? Hindi kita ipagpapalit kahit kanino pa. Kahit siya pa si Miss Universe, dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Kaya yatang napapadalas na ata yung pagsama-sama mo kay Angie. Ha? Oo napapansin mo pala. Oo. Cards, alalahanin mo. Engaged na kayo ni Elsa. Oo naman. Hindi ko sisirain ang relasyon namin, Elsa. Bakit kayo laging magkasama ni Angie? Alam mo, hindi lamang ako nakakapansin na lagi kayong magkasama. Kundi mga kapwa nating impyada, napapansin. Ang madalasin yung paglabas-labas. Pati sa pagpunta ng kantin eh. Naku, siya na yung kasabay mo. Hindi na ako. Ano bang meron ha? Nililigawan mo rin ba si Angie? Hindi ha. Ikaw na nga itong nagsabi na engaged na kami ni Elsa. Yun na nga Kakasal na kami. Yun na nga pare, ikakasal na kayo ni Elsa. Pero madalas pa kayong nagkikita magkasama ni Angie. Wala yun pare. Anong wala yun sinasabi mo? Di ba naman yun? Lagi mong kasama tapos wala lang. Sige na. Ganito kasi yun. Kumikita ako sa pamamagitan niya. Ano? Anong kumikita ka sa pamamagitan niya? May kakilala kasi siyang ahente ng lupa. Si Mr. Makashev. Inuutusan siya ni Mr. Makashev. Siyempre dahil sinasama niya ako, kaya nababahaginan ako sa mga komisyon niya. Ganun ba? Ito at may pandagdag ako sa gagastusin namin sa kasal. Dahil medyo malaking ibinigay na komisyon sa akin. Ay, kala ko. Kung nililigawan mo na si Angie. Hindi ha. Pwede ko ba naman siyang ligawan may nobya na ako? Yun na nga rin ang sasabihin ko sa'yo.
Uy, jackpot ka na kay Elsa, kaya huwag mo na siyang pakawalan. Hi, sweetheart! Ha? Hi, Ayong! Ay, ay. Oh, napasyal ka. Oo nga eh. Teka muna. Niyaya kasi akong kumain sa labas tong kaibigan mo eh. Ah, Nakalimutan naman yata, kaya pinuntahan ko na siya dito. Oh, paano sweetheart? Magpaalam ka na kay Ayong para makaalis na tayo at nagugutom na ako. Ano ka ba naman? Pupunta ka pala ng munisipyo, hindi mo sinabi. Oh, bakit? Ayaw mo bang pupunta ako doon? Hindi naman sa ayaw ko. Pero sabihin mo naman kung pupunta ka. Para hindi ako mabibigla. Tulad kanina. Sinabi mo kay Ayong na niyaya kitang kumain sa labas. Oo. Bakit? Masama ba ang sinabi kong yon? Ito nga't kumakain na tayo sa labas, hindi ba? Hindi naman sa ganun. Pero sana sinabi mo naman ng maaga para hindi ako nabigla. Bakit ko sasabihin sa'yo? Eh, gusto kita sorpresahin eh. Teka, mag-order na nga tayo at kanina pa ako nagugutom. Oh, nandoon na naman ako eh. Ganito ba talaga ang maglihi? Elsa! Ah, Oh, Elsa! Kumusta ka na? Hi. Teka, magkakilala ba tayo? Hindi mo ako nakikilala dahil talagang hindi mo talaga ako kilala. Pero kilala na kita dahil minsan nakita doon sa munisipyo. Ha? Di ba't galing ka na sa munisipyo noong isang araw? Oo. Dinaanan ko doon si... Si Benjo. Tama ba ako? Huwag ka nang mahiya. Office mate ko si Benjo. Ikaw pala si... Ako si Angie. Angie? Parang may pangalan na nabanggit sa akin ni Benjo noon na. Hindi pa ba ako nababanggit ni Benjo sa'yo? Alam mo, malapit ako sa nobby mo. Malapit ka sa nobyo ko? Oo, syempre. Isang pinagtatrabawan namin, kaya malapit ako sa kanya. Kaya alam ko ang tungkol sa inyong dalawa. Hindi ba't kailan lang namanhikan na siya sa'yo? Oo. Yun ay dahil nga, malapit sa akin si Benjo. Kaya alam kong lahat ang nangyayari sa kanya. Marami na siyang naikwento sa akin. Tulad nung bata pa siya, mga naging crushes niya sa high school, naikwento na rin sa akin. Tiyak ko, naikwento na rin niya ako sa'yo, ang babaeng naging nobya niya. Alam mo, masarap ang kwentuhan si Benjo. Lagi nga akong gumatawa kapag kasama ko siya. Naku, napasarap na yata ang kwentuhan natin. Kamuntik ko tuloy nakalimutan yung bibilhin ko dito sa grocery store mo. Oo, kasamaan ko nga sa trabaho si Angie. Siya nga yung sinasabi ko sa'yo na sinasamahan ko. Ang ganda niya. Maganda nga si Angie pero mas maganda ka dun. Sigurado ka ba na magkatrabaho lamang kayo ni Angie? Oo naman. Magkalapit ba kayong dalawa? Ha? Anong magkalapit kaming dalawa? Ganito yun. Totoong magkatrabaho kaming dalawa. Pero magkalayo naman kami ng inuupuan. Naroon siya sa may dulo. Ay ako naman sa may counter. Dahil akong nagre-release ng mga sedula. Bakit niya sinabing magkalapit kayong dalawa? Ha? Sinabi niya yun? Oo. Maliwanag ang sinabi sa akin na magkalapit daw kayong dalawa. Siguro tinutukoy niyang magkalapit kaming dalawa dahil magkaibigan nga kami. Sigurado ka nga bang magkaibigan lamang kayong dalawa? Oo naman. Ano ka ba? Kakasal na nga tayo kung ano nung pang iniisip mo. Kung mabuti pa, uwi na ako. Para magkapagpahinga ka na rin. Oh, kita mo? Ngayon lang tayo nagkakakwentuhan aalis ka na kaagad? Kasi nga malalim na ang gabi. Iniisip ko yung bata na nasa sinapupunan mo. Ito nga bang bata na nasa sinapupunan ko ang iniisip mo? Elsa, ano ka ba naman? Ikakasal na nga tayo. Nakikipagkwentuhan ka pa sa ibang babae? Tapos ngayon, nagmamadali ka pang uuwi? Okay. Kung gusto mo, dito ako matutulog.
Pero kailangan magkatabi na tayo sa kama. Huwag ngang ilayo ang paksa. Elsa, ikakasal na tayo, okay? Iyong iyo ako. Wala kang dapat alalahanin dahil ikaw nang mahal ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Benjo, kumusta ang buhay may asawa? Okay lang naman. Masaya, lalo na malapit ng panganganak ng asawa ko. O nga pala, no? Siya pala, magpapabinyag ang kuya ko. Gusto ka raw kuning ninong. Ah? Ang kuya mo? Bakit? May asawa na bang kuya mo? Meron na. At hindi lang asawa, meron siya. Kundi anak pa. At ikaw raw ang gustong kuning ninong. Biruin mo. Ikaw palang partner ko sa binyagang ito. Hindi kasi makakarating yung isang ninang, kaya ako ang pinag-proxy. Ikaw yatang pinakamagandang ninang ng pamangkin mo. Sus, nambola ka pa dyan. Totoo ang sinasabi ko. Ang ganda-ganda mo. At mapalad ang magiging nobyo mo. Wala pa akong nobyo. Ano? Sa ganda mong yan wala ka pa rin nobyo? Para yatang imposible Hindi ako naniniwala. Kung may nobyo na ako, bakit wala akong kapareha ngayon? Bakit ikaw ang kapareha ko? Hindi mo siguro inimbita. Kung may nobyo ako, di siya sana ang kausap ko at hindi ikaw. Bulag yata ang mga kalalakihan dito sa inyo at hindi napapansin ang ganda mo. Bakit ikaw? Ha? Ito nga ang kasama ko sa trabaho. Hindi nakikita ang ganda ko. Ang ibang tao pa kaya na hindi ko makakasama madalas ang makapansin sa ganda kong to? Kasi nga bulag ang mga kabinataan dito sa inyo at hindi nakikita ang kagandahan mo. Kung ganon, bulag ka. Ha? Ang ganda-ganda mo. Mababaliw ako sa kagandahan mo. Medyo, Ibang klase kang babae. Angie, medyo, iyo ako ngayon. Angie. Angie. Aray, Pwede bang pumasok? oo naman. Ano ka ba? Lagi ka namang welcome dito sa bahay ko eh. Di ka, pasok na. O ka. Salamat. Ano mga atin? Nagulat naman ako sa'yo. Ano bang gusto mong inumin natin pare? Beer, Wala na pare. Gusto ko lang magpalipas ng oras. Ha? Teka. May problema ka ba? Kasi dati, nagmamadali kang umuwi sa inyo. Tapos ngayon, nagpapalipas ka ng oras dito sa bahay. May problema ka, no? Hindi ako makatingin ng diretso kay Elsa. Anong ibig mong sabihin? Kararating ko lamang ngayon galing sa bahay ni Angie at may namagitan sa aming dalawa. Ano? Oo pare, nahihiya ko sa sarili ko. Sisisihin kong sarili ko pero nangyari na Pare, mabuti na lang at kahit paano nakonsensya ka. Kaya diyan ka magsimula sa konsensya mo. Huwag mo nang ulitin yan. Kaya at hindi makakarating kay Elsa ito. Ang mabuti pa siguro umuwi ka ng muna. At kumilos ka na parang walang nangyari. Para hindi ka mahalata ni Elsa. Masyado ka yatang tahimik ngayon. Ni hindi mo ako tinitingnan. May problema ba? Angie, nagtitinginan tayo ng mga kasamahan natin. Ayan mo nga sila. Inggit lang mga yan. Dahil ako ang nakasilo sa'yo. Angie, Magkita tayo mamaya sa dating tipanan ha. Hihintayin kita doon mamayang gabi. Sweetheart, ano ba? Pagod ako. miss na kasi kita, sweetheart eh.
Pagod nga ako. Alam mo namang, pagod ako sa trabaho ko. At isa pa, tignan mo nga yung sarili mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ito naman, para nilalambing ka lang eh. Pagod nga ako. Matulog na nga tayo at pareho pa tayong magising ng maaga bukas. Kaya matulog ka na rin. Hindi mo rin iniiwasan si Angie, no? Patuloy pa rin kayong may relasyon dalawa, no? Paano naman kasi, lapit ng lapit sa akin. Tingnan mo kasi. Usapin mo, sabihin mo. Pagtapat mo sa kanya, may asawa ka na. Dapat ko bang sabihin yun sa kanya alam naman niyang may asawa na ako. Nako. Ang ibig kong sabihin, magipagkalas ka na kay Angie. Para wala ng problema. Ilang beses ko nang sinasabi yan sa kanya sa tuwing magkasama kami. Sinasabi ko yan dahil mahal ko si Elsa, pero wala niyayakap ako at yun nga, hanggang paulit-ulit na nangyayari yun. Ano kaya kung umalis ka na ng trabaho mo? Nahihibang ka na ba? At paano kami ng asawa ko? Na nga, kabuwanan na niya tapos aalis ako ng trabaho. Anong klaseng payo yan, pare? Ang ibig ko lang naman sabihin sa'yo, pare, lumipat ka ng pagtatrabahuan mo. Doon sa lugar na maalalayo ka kay Angie para makaiwas ka. Ano? Kung gusto mo, doon ka na sa office ni Mayor. Alam mo, campaigner ni Mayor Sita baka pwede ka ron. May bakante daw dun Ba't pa ako alis sa trabaho ko gamay ko ng trabaho ko tapos magpapalipat ako. Ba kung pakikisama na naman yan, pare? Mangangapa na naman ako. Ano ka ba? Sandali lang naman yan, pare. Yung paglilipat mo ng lugar. Para naman sa pamilya mo yan Para hindi masira yung pamilya mo. Masisira ang pamilya ko kung sasabihin mo sa asawa ko ang lihim ko. Huwag ka munang pumunta sa grocery. Dito ka muna sa bahay. Ano? Hindi pwedeng hindi ako pupunta ng grocery. Sinong magkakaha dun? May trabador ka namang pinagkakatiwalaan mo, hindi ba? Di siya muna ang paghawakin mo ng kaha. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Katiwala mo siya, hindi ba? Pinagtitiwalaan ko siya sa ibang bagay. Pero pagdating sa pera, ay wala akong pinagtitiwalaan. Sweetheart, hindi naman pwedeng hindi mo ipagkatiwala ang pera. Katiwala mo nga siya, hindi ba? Para ano pa, naging katiwala mo siya kung hindi mo rin para may pagkakatiwala sa kanyang pera. Pera nga Ibang usapan pag pera na ang sangkot. Dahil maraming nasisilaw sa pera. Paano yan? Pag manganganak ka na. Yan na nga, malapit na ang kabuwanan mo. O, di papasara ko. Ano? Oo. Isasara ko ang grocery pansamantala. Ilang araw lang naman ako sa ospital kaysa manakawan ako. Ano bang klaseng katwiran yan? Nagnegosyo ka pa kung gano'n? Ipapasara mo? Huwag lamang isara ng ilang araw. Pasara mo na lang yung tuluyan. Benjo? Hindi ba? Yaman rin lang na wala kang pinagtitiwalaan sa mga trabador mo. Ipasara mo na lang ang grocery mo. Gabi na anak. Hindi ka pa ba uuwi sa bahay niyo? Bakit? Hindi ko na ho ba bahay ang bahay na ito? Anak naman, ano ba namang rason yan? Siyempre ang ibig kong sabihin, doon sa bahay ng biyanan mo kung saan nandoon ang asawa mo. Ayoko pang umuwi sa bahay, inay. At bakit? Nag-away ba kayo ni Elsa? Ewan ko ba sa babaeng yun? Itong mga nakarang araw hindi lamang siya silosa, bugnutin pa. Anak, intindihin mo lamang yung asawa mo kasi buntis yun. Basta, dito muna ako sa bahay matutulog. Teka, alam ba ni Elsa na nandito ka ngayon? Hindi, inay. Naku anak, pag-aalala yung asawa mo sa'yo. Buntis pa naman. Masama sa buntis ang sobrang pag-alala. Hayanin niyo siya. Naku anak, Walang kapasya-pasensya ikaw na yata ang nawawalan ng pasensya sa asawa mo Alam mo anak, ang buhay may Pwede ho asawa. ba, inay? Huwag yun na akong sermonan. Ayokong umuwi sa bahay para maiwasan ko ang pagdadagdag niya. Pati pa rin pala kayo magdadagdag sa akin. Nabibingin na ako sa inyo.
Oh, sagutin mo yung cellphone mo. Baka ang asawa mo na yan. Hayaan niyo siya. Anong hayaan? Hindi ko hahayaan na magkasira kayong dalawa. Kaya umuwi ka sa inyo. Sige na. Inay, wala pa rin ho ba si Benjo? Eh, wala pa rin, anak. Bakit ba? At saka, bakit nakangiwi ang bibig mo? Inay, manganganak na yata ko. Masakit na ho ang tiyan ko eh. Ay, naku, teka. Tatawagin ko ang kapatid mo at dadalhin ka namin sa ospital Inay, ngayon din. bilisan ninyo. Manganganak na ho ako. Ay, anak. Lalaki ang baby mo. Si Benjo ho, naririto na ho ba siya sa ospital? Eh, wala pa eh. Tinatawagan ko nga rin siya pero nagri-ring lang ang cellphone. Eh, baka nakatulog na yon. Ibig niyong sabihin, ay umuwi rin siya sa bahay kagabi? Eh, ewan ko. Ako nga ang nagdala sa'yo dito sa hospital. At teka lang, tatawagan ko siya uli. Ano ba kasi ang asawa mong yan? Manganganak ka na nga eh. Kung saan pa pumupunta. Oh, Benjo, naligaw ka yata. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Halika, pumasok ka sa ating munting paraiso. Halika. Nasasabit na ako sa iyo ng sobra. Mabuti pa, halika sa kwarto. Baka may biglang pumasok dito sa bahay. May iistorbo pa tayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hinanap mo rin ako sa wakas. Akala ko, mananatili kang tapat dun sa asawa mo. Hindi mo na ba siya mahal? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Pupunan kong lahat ang pagkukulong ng asawa mo. Mahal ko ang asawa ko. Naiinis lamang ako sa kanya kung minsan dahil wala nang ibang sinasabi kundi ang kanyang grocery. Kulang na nga lang na asawahin niya ang grocery niya yun. Sige. Dito ka muna. Maglalabas ako ng alak para mayroon tayong pagsaluhan maliban sa ginagawa natin sa ibabaw ng kama. Mabuti pa nga. Siya nga pala. May party sa bahay dahil darating ang pinsan kong manggagaling sa Taiwan. Punta tayo doon ha. Dahil mayroon daw siyang pasalubong sa akin. Welcome kaya ako doon? Siyempre naman. Welcome ako doon. Ibig sabihin, welcome ka rin dahil kasama kita. Ano ba, Elsa? Iyat na iyat yung bata. Nagtitimpla ko ng gatas. Ikaw na munang magpagkahang sa kanya. Natutulog yung tao eh. Torbo mo. Anak mo naman yan eh. Ano ba naman yung laruin mo muna? Kahit sandali para tumahan. Bakit kasi tagal-tagal mo? Kanina ka pa ba dyan? Mainit pa kasi itong gatas niya kaya pinapalamig ko pa. Bakit kasi mainit na tubig ang pagtitimplan mo ng gatas niya? Gamit ka ng mainit na tubig tapos palalamigin mo rin pala. Ano ba yun? At anong gusto mong ipainom ko sa kanya? Tubig gripo? May tubig naman na malinis, hindi ba? Gusto na ngayon ang mga tubig na pwede nang ipainom sa bata kahit hindi na ipakulo ang tubig. Ay nako, mahal yon. Yan ka na naman eh. Pinairal mo naman yung kakuriputan mo. Pati anak mo pinagdadamutan mo. Hindi ko pinagdadamutan ang anak ko. Inaalagaan ko lamang siyang mabuti. Nagkamabuti. Pinagdadamutan mo nga eh. Bumili ka na kasi ng mamahaling tubig, hindi ka na maghihintay pa para lumamig yung tubig na pinaiinit mo. Makaalis na nga dito. Ba't umalis ang mukong? Benjo! Benjo! Bumalik ka dito! Benjo! Ayan ka ba, Benjo? Ayan, galing Saudi. Siya nga naman, Benjo. Mamahaling alak tong dala ng pinsan ko. Kaya uminom ka lang. Basta naman ang alag na to, pero malakas yata ng tama eh. Nahihilo na ako. Paano hindi ka mahihilo? Marami ka nang nainom. Nakarami na ba ako ng nainom? Oo, pangalawang long neck na itong nainom mo eh. Teka, ang mabuti pa,
Dadalhin na kita dun sa itaas nitong bahay ng pinsan ko. Baka dito ka pa magsuka. Di ka. Inumaga ka naman ng uwi. Saan ka ba galing, ha? Nagkaya ng mga empleyado ng munisipyo dahil birthday ni Kumpare Meloy. Oh, birthday lang pala ang pinuntahan mo at hindi lamay eh. Bakit hindi ka umuwi? Paano ba ako makakawin? Narasing na ako. Bakit? Pag lasing ka na ba, ay nakakalimutan mo ng bahay na uuwian mo? Nalasing nga ako. Gusto mo bang pasuri-suri akong maglakad sa daan? Gusto mo bang madisgrasya ako sa daan? Hayon! Mabuti naman. At alam mo palang posible kang madisgrasya sa daan dahil sa kalasingan mo. Bakit ka pa naglalasing kung ganon? Alam mo kung bakit ayaw ko nang umuwi ng bahay kong minsan? Alam mo, ha? Oo! Dahil may babae ka! Dahil diyan sa bunganga mo. Wala ka nang ginagawa kundi magdakdak. Palibasa, hindi ka nakakapagsalita dun sa grocery mo. Dahil pera lang ang inaatupag mo. Kaya pagdating mo dito sa bahay, ako ang dinadakdakan mo. Mabuti pa eh. Nagpunta ka dito sa amin. Hinahanap ka na ng tropa eh. Ngayon ka lang. Sika muna. Shit man muna ngayon, pare, kasi may trabaho pa ako. Ako pare, wala ka namang masyadong trabaho sa munisipyo ngayon eh. Paupo lang doon. Hindi naman. Ka muna sa amin. Kawawa naman ng mga kababayan natin nagkukuha ng sedula pag wala ako. May mga kasamahan ka naman doon eh, di ba? Sila muna. Ano ba naman yung umabsit ka ng trabaho mo kahit isang araw man lang? Di ba mga kasama? O, isa ka naman, para medyo. Sige na. Parang mo na. Kaya mo naman kami. Sige na, set ka muna. Sige, tangin lang ng isa, ha? At saka ako babalik dito mamayang hapon. Ay, late ka na naman. Saan ka ba nagpunta? Teka. Amoy alak ka. Nakainom lang ng konti, pare. Tigilan mo na yan pag ginom mo bago ka papasok sa pisina, pare. Baka mapapansin ka ng mga kasama natin eh. Isumbong ka, tanggalin ka sa trabaho. Kung susumbong mo ako, talagang malalaman nila. Pero kung nakatikom yung bunganga mo, walang nakakaalam. Anong walang makakaalam? Hindi lamang akong pwedeng makaamoy sa'yo, pare. Shh, tama na. May papalapit sa counter. Kukuha ng sedura niya. Mr. Benjo Martinez? Ako nga, bakit? Sales girl po ako ni Aling Pipang. Kumuha raw kayo sa kanya ng 2 long neck ng alak. Pinapakuha po sa akin dito dahil hindi nyo raw po nabayaran mga kasamahan nyo na kumuha ng alak. Ha? Bakit? Isang shot lang naman ang ininom ko, ha? Bakit ako ang magbabayad? Kasi kayo ang kumuha sa tindahan ni Aling Pepang. Ako nga po ang nagbigay sa inyo ng alak eh. Hindi ko babayaran yun dahil hindi ako ang uminom. Konti lang ininom ko. Sige na naman po, Mr. Martinez. Sa akin po kasi i-charge ang nakuha nyo eh. Hindi ko babayaran yun dahil wala pa akong pera. Wala akong sahod. Pwede ba huwag kang nagpag-argumento sa kanya, pare? Sige, ako na lang yung magbabayad para wala ng problema. Sige. Tingnan mo yan. Dahil sa pag-iinom mo, kahit araw ang trabaho mo, ay lasing ka na kung pumasok? Anong lasing ang sinasabi mo? At bakit ako lasing napapasok sa trabaho? Huwag ka nang magkaila. May nagsabi ni sa akin na lasing kang pumasok sa trabaho. Isinumbong ako ng magaling kong kaibigan, oh. Hindi si Kumpare Ayo ang nagsumbong sa akin, kundi ang mga iba mong katrabaho sa munisipyo. Oh, yung anak mo, patahanin mo. At matutulog pa ako. Masakit ang ulo ko. Paano hindi sasakit yung ulo mo? Uminom ka na naman kagabi. Bakit bang dami-dami mong sinasabi? Patahanin mo na nga yung bata at matutulog pa ako. Ikaw ang mag-alaga sa anak mo dahil sinamahan ni inay si Itay sa klinik. Bakit akong kaalaga? Trabaho ko bang mag-alaga ng bata? Sinong mag-aalaga dito? Wala nga si inay. Sinamahan niya ang Itay na magpatingin sa doktor. Oo, wala palang mga magulang mo eh. Di ikaw ang mag-alaga. Bakit sa akin mo ibibigay ang trabaho na dapat sana ikaw? At paano kung maalagaan yung anak mo? Nasa grocery nga ako?
O di dalhin mo at doon mo alagaan. Huwag ako dahil masakit ang ulo ko. Naku, napaka-imposible mo talagang lalaki ka. Kita Nadama ko ang Inay? Elsa, Mano po, Inay? kaawaan ka ng Diyos. Halika. At dala mo pala ang bata. Halika kayo, pumasok kayo. Nakatulog na po sa loob ng tricycle eh. Teka, pahigain mo doon sa kwarto ng asawa mo. Malinis doon. Ang hipag mo na ang nagkukwarto dyan ngayon eh. Opo, Inay, salamat po. Teka, hindi ka ba nagbukas ng grocery mo? Bukas na siguro ngayon ang grocery dahil kinuha sa akin ang susi. Ay, ganun ba? Bakit hindi na ikaw ang namamahala ngayon? Ako po, Inay. Kaya po iiwan itong apo niyo dito sa inyo para makasunod na ako sa grocery. Ha? Kuwan kasi, Inay eh. Sinamahan ni Inay yung tatay ko sa klinik dahil sinumpong na naman ang rayuma niya. Ang asawa mo, wala namang pasok ngayon sa opisina. Tulog po, kaya hindi ko maiwan sa kanya ang bata. Ano? Nagiging imposible na ngayon si Benjo, Inay. Nawawalan ako sa katwiran. Pumapasok pa sa trabaho na nakainom. Kumukuha pa ng alak sa tinda ni Aling Pepang para ipainom sa mga barkada niya. Ano? Saan kaya dinala ni Elsa ang bata? Dumating na kayang biyanan ko galing ng klinik. Hoy, Benjo! Inay, nasa inyo pala yung bata. Oo, dahil sa akin binigay ng asawa mo itong bata. Dahil ayaw mong alagaan. Masakit kasi ang ulo ko kaninang umaga, Inay. Paano hindi sasakit ang ulo mo? Panay alak ang laman yan. Inay, pwede ho ba? Pumunta ho ba kayo dito para sermonan ako? Hindi, kundi ibigay itong anak mo. Alagaan mo siya. O sobra ka na, nagiging irresponsable kang ama. Anak mo ayaw mong alagaan. Paano ko maalagaan yan May trabaho ako sa munisipyo. Bakit ngayon? May trabaho ka ba? Ngayong araw mo nga lang itong malagaan ang anak mo. Hindi mo pa magawa. Inom ka ng inom. Tapos pag masakit ang ulo mo dahil sa pesting alak na yan itutulog mo lang. Hindi mo man lang matulungan ang asawa mo. Ngayong alam mong may inaasikaso siyang grocery. Ano ka bang klaseng asawa, ha? Sige lang mga pare, uminom lang kayo. Kung sagot. Baka mamaya niyan iwanan mo na naman kami. Kami na naman ang sisingilin ni Aling Pepa. Ano ba naman pare? Bakit ko iiwanan Wala naman akong trabaho ngayon Mabuti. At nasa lisihan mo ang asawa mo na bungangera. Yun nga sobrang pagkabungangera niya. Pero huwag natin siyang pag-usapan dahil naiirita lamang ako pag napabanggit ang pangalan ng bungangera kong asawa. Pedro! Nandito ka lang pala. Hinahanap ka ng anak mo. Itong anak mo, binigay sa akin ng nanay mo. Inay, ano ba naman kayo? Bakit ninyo dinala yung bata dito? Bakit? Ayaw mo bang makita ng anak mo kung paano ka uminom ng alak, ha? Hoy, tanda! Hindi mo ako anak kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. Pedro! Walang hiya ka? Sumusobra ka na. Pati magulang ko na nag-alaga sa anak mo ay binastos mo? Paano naman kasi? Isinunod pa naman ang bata sa pinag-iinuman ko? Abay, napahiya ako doon. May isang nangantyaw pa sa akin na under mo daw ako. Hindi ako papayag na tawagin akong under di saya. Wala namang nang-a-under sa'yo Anak mo naman ang pinaaalagaan sa'yo. Oo, pero hindi na nila kailangang dalhin doon ang bata kung saan ako nakikipag-inuman. At lalong walang karapatan ang magulang mo na pagsabihan ako sa harapan ng mga kainuman ko. Benjo, Hindi magulang ko nga Hindi nila ako pinagsasabihan sa harapan ng mga barkada ko. Ang magulang mo pa kaya? Na hindi naman nagpalaki sa akin? pwes, kung ayaw mong isunod ng inay ko ang anak mo sa pinag-iinuman mo, alagaan mo ang bata.
At huwag na nating abalahin pa ang inay na mag-alaga sa bata dahil matanda na siya. Huwag mo akong sigawan ha, dahil hindi mo ako pinapalamon. Bakit? Sino ba sa atin ang sumisigaw, ha? Sino? Wala ka ng respeto sa akin ha. Baka nakakalimutan mong ako ang padre di pamilya. Kung ikaw ang padre di pamilya, panindigan mo ang pagiging padre di pamilya mo. Maging responsable kang asawa at ama ng anak mo. Tumigil ka! Benjo, Elsa, sorry. walang hiya ka! Walang hiya ka! Elsa! Elsa! Elsa, buksan mo ang pintuan! Elsa! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ay, yan na nga bang sinasabi ko sa'yo noon pa eh. Hindi ba pagkakatiwalaan ang Benjo na yon? Pag nalaman ito ng itay mo, baka kung ano pa ang magawa niya sa Benjo na yon. Pakiusap, inay. Huwag na ho ninyong iparating kay itay. Ano? Ayaw mong ipasabi sa itay mo ang ginawa niya sa'yo? Ay, tignan mo nga yung mukha mo. May black eye ka. Nagawa lang naman yun eh dahil tinaasan ko siya ng boses. Kahit na, hindi rason yun para saktan ka niya. Kami nga ng mga magulang mo'y hindi ka namin sinaktan. Nilangaw ulamok ay ayaw namin ng tatay mo na dumapo sa'yo. Tapos ito siya, ang lakas ng loob para saktan ka. Eh, nabigla lamang siya, inay. Kaya niya ako nasaktan. At ipinagtatanggol mo pa siya ngayon ha. Inay, mahal ko siya at mahal din niya ako. Mahal ka niya. Mahal pa yung ginawa niya sa'yo, ha? Sa lagay ba niyan eh, mahal ka, ha? Elsa? Nandyan na ho si Benjo. Sige po. Huwag mo siyang pagbubuksan. Hayaan mo siyang kumatok ng kumatok. Sorry, hindi po yun sinasadya. Bakit mo ko sinaktan? Sorry na, nabigla lamang ako. Para maalis ang sama ng loob mo, saktan mo rin ako. Sampalin mo rin ako kahit ilang beses para mawala yung hinanakit mo sa akin. Hingi ka ng pasensya, tapos sasaktan mo ako ulit? Hindi na, pangako. Hindi na kita sasaktan pa, Elsa. Pangako yan. Oh, sweetheart, ito na ang uniform mo at susuotin mo, maligo ka na at ihahanda ko na ang almusal natin para makakain ka pa bago ka pumasok sa trabaho. Yung anak mo, nasaan na? Wala na siya dito sa crib niya. Kinuha na ni inay para maalagaan ng kapatid ko dahil mamamalingke ang inay kaya papaalagaan muna niya kay Tricia. Hindi ba pwedeng ikaw na lang mag-alaga sa anak natin? Abay, hindi ka na kilala ng anak mo. Sweetheart, kung sa pag-aalaga sa anak natin ay gustong-gusto ko. Siwa namang nanay at makitang malayo ang anak sa kanya. Pero wala tayong magagawa dahil kailangan ko rin kumayod. Bakit? Nalilitan ka ba sa iniintriga ko sa'yo? Lahat naman halos ng sweldo ko ay binibigay ko sa'yo ah. Sobra-sobra na nga ang sinasahod ko para sa pangailangan nating tatlo. Sa ngayon ay sobra-sobra pa. Dahil maliit pa yung anak mo, pero kailangang paghandan natin ang kanyang paglaki at ang kanyang pag-aaral. Kaya't ngayon pa lamang ay paghanda na natin ang kanyang magandang kinabukasan. Ang sabihin mo, gusto mo lamang ipamukha sa akin na naliliitan ka sa sinasahod ko. Oh, Angie, kanina ka pa ba dyan? Oo, hindi mo lamang ako napansin dahil abala ka sa pakikipag-usap sa lalaking yon. Yun ba? Si Carlo yun. Naging kaklase ko sa high school. Teka. Bakit ka naririto? Hindi ka ba pumasok sa munisipyo? Biyernes pa lang ngayon ah. Pumasok ako. Lumabas lamang ako dahil break time namin. At gusto kong bumili ng merienda dito sa grocery mo. Salamat naman. At sinusuportahan mo ang mini grocery ko. Oo naman. Grocery na rin kasi ito ni Benjo. Kaya syempre, gusto ko siyang suportahan sa pamamagitan ng pagbili ko ng mga gusto ko dito. Ano ulit ang sinabi mo?
Grocery na rin ni Benjo? Kaya dito ka rin bumibili? Ibig mong sabihin, kung hindi ko asawa si Benjo hindi ka bibili dito? Wala akong sinabing ganun ha. Magkano ba lahat ang nakuha ko at aalis na ako? Ito matatapos na ang oras ng break time namin Hindi pa ako nakakabalik sa munisipyo. Sige, kwentahin mo ng lahat. Bakit ba naman ba nabanggit mo na naman si Angie? May sinabi kasi sa akin si Angie Na ano? na sinusuportahan daw niya ang grocery dahil sa iyo. Ha? Oh, hindi ba maliwanag na may gusto siya sa iyo? Ano? Ang bihira ka naman, Elsa. Binibigyan mo lang mali siyang salita niya. Magpasalamat ka nga at doon siya bumibili sa grocery mo At minsan sa ibang grocery. Tignan mo nga, marami siyang nadaan ng grocery bago siya magkarating sa grocery mo. Pero mas gusto pa niyang bumili doon sa'yo. Oo. Dahil sa iyo, kaya siya pumupunta doon. Anong dahil sa akin? Kaya siya pupunta ron. Anong ibig mong sabihin? Para makita ko? Araw-araw kami nagkikita sa munisipyo. Bakit pa siya pupunta sa grocery mo para makita ko? Samantalang iniwanan niya ako sa munisipyo para bumili lang ng paninda mo sa grocery. Mag-isip-isip ka nga. Walang kwentang bagay, pinapalaki mo. Pumunta ka doon ulit mamayang tanghali at dadagdagan ko ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw na bahala. Kwentuhan mo siya para hindi niya maramdaman ang paglipas ng oras. Hoy, hindi kita binabayaran para tanungin lang ako, ano? Binabayaran kita para sundin lahat ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko ang ibibigay ko sa'yo. O sige, bye! Sweetheart, nagugutom na ako. Pwede ba huwag mo akong tawagin, sweetheart, pag narito tayo sa munisipyo? Lumayo-layo ka nga ng konti. Mas lalo tayong pinagkikinalaan yan Oo na. Naglalambing lang ang tao Ano ba yun kasi? Nagugutom na ako Sandali na nga lang. 10 minutes na lang. Lunch break na. Ayoko pumunta sa kantina. Akala ko ba nagugutom ka na? Bakit ngayon ayaw mong pumunta sa kantina? Nakakasawa na kasi ang ulam na niluluto nila sa kantina. Paulit-ulit na lang yung ulam doon. Mas mabuti na yung paulit-ulit kaysa wala. Magugutom ka pa. Juan, bumili ka doon sa grocery ng asawa mo. Gusto kong pumunta ka doon. Ha? Huwag kang pupunta sa ibang grocery. Basta ang gusto ko, doon sa grocery ng asawa mo. Bibili na nga muna ako ng pagkain ng babaeng yun bago ako kakain ng tanghalian pa. May lalaking kausap si Elsa. At nagtatawanan pa silang dalawa. Teka nga't bibilisan kang paglakad. Elsa! Ano ka ba naman? Hindi ka man lang sumagot sa pagbati sa iyo ng kausap ko. Napahiya tuloy. Sino ang lalaking yun, ha? Sino? Kaklase ko yun sa high school. Isara mo ngayon ang grocery na to at umuwi ka. Dahil kung hindi mo na madadatnan ng anak mo sa bahay. Kaya umuwi ka sa bahay ngayon din. Kunwari nagseselos ka. Yun pala, ikaw ang may ginagawang milagro. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Ano? Magtatanong ka pa. Sino ang lalaking yun, ha? Sino? Sinabi ko na sa iyo. Kaklase natin noong high school. Ano ka ba? Ganun. Nakikipaglandian ka pa pala sa taong yun. Halika ka! Aray ko! Medyo nasasaktan ako! Bitawan ng baka! Kaya pala ayaw mong pagkatiwala sa ibang pangangahan ng grocery na yun. Kaya pala ayaw mong isara ang grocery. Dahil doon pala ang meeting place ninyo ng lalaki na yun. Kaya halika! Kakalbuhin kita! Aray ko! Bitawan mo ako! Ano ba namang tao ito? Gabing-gabi na pumunta pa dito sa bahay. Naisturbo tuloy ang tulog ko. Inay! Buksan ninyo ang pintuan! Ang anak ko pala. Bakit kaya?
Gabing-gabi na nagpunta pa dito. Ah, sandali lang! Oh, anak, gabing-gabi na, nasugod ka. Halika, pumasok ka. Teka, umuulan ba? At nakatalukbong ka? Eh, wala ka bang payo? Ayoko na ho talaga, inay. Ang alin ang ayaw mo na. Eh, teka, alisin mo na nga muna yung talukbong mo para maimbahangin na yung Ah, anong nangyari sa ulo mo? Bakit ka nagpakalbo? Inay, magkikipaghiwalay na ho ako kay Benjo. Magkikipaghiwalay na ho ako, inay. Puntahan mo ang asawa mo sa bahay ng biyanan mo at humingi ka ng paumanhin sa kanya at sa mga biyanan mo. Nagdenegosyo yung asawa mo tapos kinalmo mo siya, ha? Benja! Anak, ang biyanan mong lalaki, may dalang itak. Lumabas ka sa bahay niya at hanapin mo ako! Walang hiya ka? Bakit mo kinalbongan ako? Sumusobra ka na? Ang alam mong sakta na yung walang kalaban-laban babae? Ako ang hanapin mo para magkasubukan tayo! Bala maghunos dini ka. Bitawan mo yung itak na hawak-hawak mo at kausapin mo ng mahinahon ang anak ko. Huwag ka nang makialam dito, Malae. Dahil hindi ko mapapatawad ang ginawa ng anak mo sa anak ko! Nako, mabuti na lamang at walang pasok sa munisipyo ngayon. Kung hindi, pareho kaming malilit itong ayong na to. Ah, dito na pala ako sa bahay niya. Nakatulog ako dahil pinalis ako ni inay sa bahay. Oh, nagre-ring yung cellphone ko. Sino kaya to? Si Angie pala. Bakit kaya? Hello? Ayong, salamat ha. Dahil sa ginawa mo, tuluyan ang hihiwalayan ni Elsa si Benjo. Angie, anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Wrong dial pala ako. Pero narinig mo rin lang ang sinabi ko. Sige, aaminin ko na sa'yo. Binayaran ako ng kuya ko para ipaghiganti siya sa pang-aagaw mo kay Elsa sa kanya. Ngayong wala na sa'yo si Elsa, amanos na kayo ng kuya ko. Mararamdaman mo rin ang sakit na inagawan. Hindi. Hindi! Inay, anong sabi ng asawa ko? Pwede na ba akong pumunta sa bahay nila? Kinalulungkot ko, anak. Ayaw ka talagang kausapin ng asawa mo. Pati nga rin ako, ayaw niyang kausapin. Tanging ang biyanan mong lalaki ang kausap ko. Mas gugustuhin ko pa ang bunganganak ko ni Elsa araw-gabi. Hindi yung ganito na ayaw akong kausapin. Dahil mas masakit pala ang ayaw na akong kausapin ng asawa ko. Sa ngayon, ang tanging magagawa mo, pahupain ang galit niya. Pero hanggang kailan, inay? Ayaw na niya akong kausapin. Paano ba kami magkakaintindihan? Paano ba? Mas gugustuhin ko pa talaga na ako kahit oras-oras. Huwag lang ganito na ayaw kong kausapin. Dahil mas nasasaktan ako, inay. Elsa! Bumalik ka na sa akin, Elsa! Elsa! But here you are to remove. Magpasalamat tayo kung tayo sinusuway ng ating mga mahal sa buhay. Dahil ang tunay na pagmamahal ay may malasakit. Ang pagsuway sa isang mahal sa buhay ay hindi nangangahulugan ng pagkamuhi. Bagkus ito'y nagpapahiwatig ng malalim na pagmamalasakit. Dahil sa oras na huminto na ang panunuway ng isang tao at ayaw na makipag-usap, tanda yun ng simulang pagsuko ng pagmamahal at pagsisimula ng puot sa puso. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.